Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Marikina River. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Dito po tayo mismo sa Barangay Santolan in Pasig City. At doon naman po sa kabilang side natin ay Barangay Bagong Bayan in Quezon City. Ito po yung update natin today, May 19, 2026. Grabe, nakaka-amaze. Ang laki na po ng improvement dito. Last po nating update ay 1 month ago. Tingnan nyo naman po ngayon. Ang lawak po ng flood control dito. Ayan po. Siguro magkakaroon po dito ng Labor Park at Esplanade. Na clear out na po kasi lahat ng mga informal settler families dito. Ayan yung mga kabahayan dito, malayo-layo na rin po sila sa riverside. Yan, dito po sumasakay yung mga tao pag patawid doon sa Eastwood City. Yun po sa tapat natin. 10 pesos lang po ang pamasahe per person. Ayan po sa baba natin ang Barangay Manggahan in Pasig City. Sa Circulo Verde Bridge na segment, meron din po tayong update na sa aking previous video lang po. Yan pong gamit nila ng mga sheet pile. May kasama na pong I-beam kaya napakatibay niya. Ang taas po siguro nito ay nasa 20 feet.
Ayan po, sa tapat natin yung matataas na building ay Eastwood Park po ng Quezon City. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga contractors po dito ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang kabuuang project naman po ay funded ng JICA or Japan International Cooperation Agency from Marikina Bayan in Marikina City up to Barangay Manggahan in Pasig City. At kabilaan po ang project guys, kaya napakalaki po niya. Magkakasubaybay po kaya at napapanood nyo po yung mga update natin dito at mapapansin nyo po ang progress niya. At sa tingin ko po ay years pa po ang bibilangin nito bago po makumpleto ang project. At double time na po sila ngayon kasi simula na po ang tag-ulan. Iba po talaga ang Japan technology. Nakikita naman po natin guys na kompleto po sila sa machineries and equipments. Kaya no doubt ang kanilang mga project high quality at international standard. Punta naman po tayo guys sa kabilang side, sa tapat natin sa Barangay Bagumbayan in Quezon City. Sasakay po tayo ng boat. Ayan guys, so ganito po katibay ang gamit nila ng mga sheet pile. Napakataas po nito, nasa 20 feet din po ang haba. Kaya napakabaon po ito ng malalim. At may kasama pa po itong I-beam. Sa mga hindi po nakakaalam, ang pinaka-source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon po sa taas natin. Madadaan po ang mga lugar ng San Mateo Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City at iba pang mga lugar. Marami nga pong nagko-comment sa previous video natin na kalbo na ang mga kabundukan ng Sierra Madre, pati kabundukan ng Rizal dahil sa quarrying, illegal logging, illegal mining at iba pa. Kaya nakakaroon ng soil erosion. The moment na umulan at bumubo, yung mga lupa ay napupunta dito sa Marikina River, kaya bumababaw po siya. At mabuti naman po, meron naman po silang regular dredging dito.
per segment po ang ginagawa nila guys at magsasalubong po sila hanggang matapos. Yan, ito po yung retaining wall nila. May mga lupa na po dito naka-ready para pangtambak po sa likod ng retaining wall. Kahabol kami. Hindi nakasara. Kaya natin tayo. Baka makakit kami. Kapon kami. Kapon kami. Yung pinakataas po niyan, yung may mga natitira pang rebar, yan po ang magiging concrete railing. Kasabad ng taas po niyan ay magkakaroon ng pathway. Ayun lang po sa tapat natin ang relocation site ng mga informal settler families ng taga Barangay Santolan in Pasig City. Pupuntahan din po natin doon guys pagkatapos po natin dito para makita rin po natin ang progress. Marami pong nagsasabi na ang Marikina River Flood Control ang pinakamaganda at pinakamatibay kasi gawa po ng Japanese contractors. Kaya napakaswerte po ng mga taga Marikina City, Quezon City, and Pasig City kasi hindi po tinipid ang kanilang flood control project at maibsan na po ang kanilang pangamba pag may mga paparating na mga bagyo o mga baha. Hindi na po sila basta-basta babahain dito guys. At napakataas po ng flood control dito, yung mga retaining wall nasa 5 meters din po ang taas.
Lalo na ngayon, simula na ang tag-ulan. Kaya puspusan po ang kanilang pagtatrabaho, nagdo-double time na po sila. Kudos po sa ating national government, Bagong Pilipinas, DPWH, mga LGU at sa lahat ng bumubuo ng Marikina River Flood Control Project. Yung sa likod naman po ng retaining wall ay hindi pa po natatapos ang pagtatambak ng mga lupa. Karamihan po sa mga kababayan natin, mas prefer na po nila na mga foreign contractors katulad ng Japanese and Korean. Kasi nawala na po sila ng tiwala sa mga local contractors dahil nga po sa corruption issue. Kawawa din yung mga kababayan natin na biktima ang kanilang lugar sa mga ghost contractors at mga ghost projects. Kasi nasa peligro pa rin po ang kanilang buhay, lalo na ngayon, simula na po ng tag-ulan at mamimiligro na naman po sila sa baha. Nagkasagwan na ako dyan. Bigyan kita dyan marami. Nasa dyan. Marami sa probinsya. Ipapakasok ko rito. Uy, kabila naman. Binibidyoan mo nga para... Tama ko dito para papunta doon. Doon na tayo pupunta sa kabila ah. Bakit? Baka tayo. O, tagalin mo ano? Pangabol mo ano? Kaya isa mga lating sa mga kabila eh. Rono ka din, taga-dagat ka dyan. Naabutan tayo ulan sa gitna. Kita tayo mo diyan din. Patay tayo din to. May sideline pa ng mga tao ko ah. Kaya pala bumibaga ah. Takot ko rin si ate kayo. Hindi na magawa ka ulit sa atin. Bigyan mo, Deng. Bigyan mo, Deng. Deng, bigyan mo. Bigyan mo ulit. Grabe ah. Galing. Dahil talent to. Nawa na G, bro. Iikot siya na, iikot. Hindi tayo. Nag-radyo ba sa bar? Bawa ng tubig ano? Sige no? Bawa ng tubig.
vlog. Yung bata doon. Pwede mo. Pagpunta doon. Yan, hindi. Yan, diba? Galing. Wala nga. Tokyo trip pa. Parang sasagon lang ah. Lampas mo ito. Gusto ni ma. Ulit na kal. Gusto mo nang dadalhin sa ano ah. Wala may kaba ni ate. Uy, pati DJ ang kagwan ah. Wala na yung DJ ko. Dito po i-relocate yung mga illegal settler families. 13-story building po ito. Kaya napakaganda po. Dito lang po malapit lang. Nasa 3 palapag na po sila. Diyan lang po ang Riverside. Napakalapit lang po ang relocation nila. ...336 units po ito. Kaya napakadaming families na pwedeng lumipat dito. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project dito sa Barangay Santolan in Pasig City.
and Barangay Bagong Bayan, Quezon City segments. As of today, May 19, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung support at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.